Oh, caught on cam. Sabi nito attorney nga. Sabi, ano ba nangyayari? Ay, ano bang nangyayari sa mga abogado natin ngayon? Caught on cam, Congressman vaping. Ang alam ko, bawal ang smoking sa House of Representatives under Section 9. Ano pa? Pinagyabang pa niya, abogado siya. Makitid naman ang utak. O sabi niya, ito ay isang breathe easy, isang natural at ligtas na breathing exercise device na ginagamit para sa pagpakalma at tamang paghinga. Wala po yung chemical, wala pong lumalabas na usok. Para siguro yung pag-breathing exercise nga, alam mo, dapat ang abogado. Ako sa pagkakaalam ko, magaling mag-research. Bago magbitaw ng salita, naka-research. Hindi ko alam. Maybe they are on the same family. Ito si Palsis, si Boying, si Claire. Ito, ang boss nila si Bobo Gadon. Yan yung, pansin nyo? Yan ang mga klase ng mga lawyers ngayon. Anyway, ewan ko kung tatanggapin nito ni itong vlogger na ito, yung hamon ni Mark Lopez na drug test, no? At sabi nga niya, i-demanda pa to eh. No, pero move on tayo dyan. Ayaw natin pakialaman yung mga vloggers na yan. May gusto ko lang malaman ninyo na kasi binanggit niya dito na DDS. Ito, pilitin kong basahin na kasi maliit eh. Pinalakihan ko na dito sa screen pero maliit pa rin. Ang sabi, hindi ko makita. Ito sabi niya, while Congressman Ungab was raising an appeal for Sara Duterte's budget not to be cut, Quezon City District 4, nilagay pa talaga, DDS. Ulitin ko. Nilagay niya DDS habang ina-appeal yung kay Sara. Yung budget ni Sara. Congressman Bong Suntay can clearly be seen vaping visually behind Ungab. So kita mo fake news. Anong punto ko dito? Una, patungkol kay BP Sara. So, parang tropa-tropa yan. Tapos yung congressman na yan, DDS yan. Yung nagbe-vape sa likod. So, ito kasi nagiging problema. Ako, hindi ko issue yung mga vloggers eh. No? Pero dadaanan ko lang to kasi nabanggit. Dahil dapat ang talagang laban natin ay patungkol dito sa mga politikong magnanakaw. Kaya lang, mga kababayan natin, wag naman kasi tayo na kahit tama yung ginagawa, porket DDS, babanatan natin. Wag ganun. Let's remember na iisang bansa pa rin tayo. In a way magkakapatid pa rin tayo. Iisa lahi natin eh. So, hindi po tayo dapat ang magkakaaway. Trabaho lang natin na sitahin yung mga politikong magnanakaw. Hindi po yung mga politikong nasa kabilang partido. Dapat ganun ang political vlogger. Hindi mo hahanapan yung mga politikong nasa kabila barbershop, kabilang parlor. Hindi mo hanapan. Hanapin mo yung mga magnanakaw. Yung mga nagpapahirap sa taong bayan. Yung mga abusado sa posisyon. Ganun dapat. Ang problema nangyayari sa atin. Kahit tama naman ang ginagawa, pasamain na lang. Kasi DDS. Ang babaw nun. Ang babaw nun. Tingnan nyo po. Isa pa to. Isa pang fake news na tao. Pakita ko ulit sa inyo. Eto. Basahin natin anong sabi? Sabi nitong si Carlos, hindi ko rin to kilala.
Kasi alam niyo hindi naman ako mahilig mag-aano dito sa mga 'to, eh. Hindi naman natin issue yung mga ganitong may galit sa taong bayan. Sabi si Rodrigo Duterte raw may sakit, autoimmune neuromuscular disease. Ang sabi nitong si Carlos, "Good, now die. Please. K, thanks, bye." Ang bihira 'no? Pinatay mo agad. Oh, ang sabi nitong Truth Scream, "If there's one lesson to take from PRRD's life, it's this. Those who mock his misfortunes or wish him harm often end up facing the very negative." Ang ibig niya sabihin dito, yung nagwi-wish ka ng pangit kay Duterte, minsan sa'yo nangyayari. Be careful what you put out into the world. It has a way of coming back. I-explain natin bakit nangyari 'to. Kasi winish niya mamatay na si PRRD. Tingnan po natin ito. Ito ah, kadugtong nung post na yon. Ito, di ko alam kung ito ay legit, totoo ba ito? Kasi namatay. Just in, cultural activist and performance artist Carlos has passed away. His wife Tesla confirmed. Alam nyo, ito lang ang sa akin. Ah, wag alalahanin natin, ito hindi lang para sa Duterte, hindi lang 'to para dun sa mga kalaban natin sa politika, sa kabilang parlor, 'no? Hindi po ito yung, "Ay, nasasabi niyo lang 'yan." Dapat hindi natin na wini-wish na mamatay ang mga tao, ha? Itaas natin yung level natin kasi tatandaan natin lagi, whatever you sow, you will reap. Kung ano tinanim mo, yun ang aanihin mo. So kung talagang may mali kang gustong mangyari na talagang wala na sa ayos, babalik sa'yo. Kaya kita mo 'to, gusto niyang mamatay si PRRD, siya namatay. Eh, kaya sabi ko nga, ah, gusto ko itanong, "Totoo ba 'to? Nangyari ba ito?" Kasi ang lupit, eh. Hindi ko kilala 'tong tao na 'to, pero ang bilis, eh, 'di ba? Kung totoo, ang bilis, 'no? Kaya ko lang ito shine-share sa inyo, 'wag naman tayo pumunta dito, mga banateros. Ako'y nakikiusap lang sa inyo. Mga banateros, banateras, DDS, 'wag tayong pumunta sa ganyan, 'di ba? At sabi ko nga, at the end of the day, kapatid din natin 'yan, in a way, mga Pilipino 'yan, iisang lahi tayo. Kung magnanakaw man, masama man, magtiwala tayo sa Diyos na sa tamang panahon, kukuhanin din 'yan. Pero 'wag nating i-wish yung masama, kasi babalik sa atin. Kaya ako sinasabi 'to sa inyo, kasi posibleng bumalik sa inyo, eh. Posibleng bumalik sa anak mo, sa magulang mo, o sa'yo mismo, 'di ba? 'Wag natin puntahan 'yan, ha? 'Wag tayong 'wag tayong bumaba sa level ng dilaw, ng loyalista. 'Wag tayong kakain ng tae. Sabi ko nga, 'pag mali, mali. 'Pag tama, tama. May proseso naman 'yan, eh, 'di ba? Kung sakaling nagnanakaw sila, sa tamang panahon, bahala ang Diyos gumawa sa kanila ng, panghuhusga. Para sa atin, gawin natin sa legal na paraan, sa tamang paraan, yung magagawa natin. Yun lang naman, pero mabilis kasi, sabi nga nila mabilis ang karma. But ako hindi ako naniniwala sa karma, eh, 'di ba? So, sabi nga ni PRRD, maraming gustong galit sa kanya, eh. Dati patay na, eh. Gusto siyang patayin, patay na, pero siya ano pa rin, 'di ba? Oh, ano nangyari kay Saldico? Demanda rito, demanda ro'n. Siya ngayon ang hindi makauwi. Ano nangyari kay ano, gustong patalsiking ang Vice President, si VP Sara. Nauna pa siyang natanggal as House Speaker, si Tamby, 'di ba? May mga gano'n, eh. Hindi natin alam. One good thing here is nadiskubre natin ang karakas ng Marcos.
Wala nang uupong presidenteng Marcos. Wala na. Nadala na ang Pilipino. Next po. Ito, pag-usapan natin tong ICI. Kasi napaka-importante na yung itinayong grupo ni Bongbong Marcos para mag-imbestiga ay televised. Isa po yan sa isigaw natin. Kasi kung hindi, magiging moro-moro lang yan, gastos lang yan, maliligaw lang sa tamang usapin. Dapat, yung investigasyon televised. Dapat, alam ng taong bayan, nakikita. Kasi pag hindi nakikita yan, hindi rin paniniwalaan, sayang lang, 'di ba? So, tingnan natin kung anong reaksyon ni Bongbong Marcos kasi ayaw nilang i-televise 'yan, ha? Ang gusto nila sila lang mag-iimbestiga tapos may resulta. Naniniwala kayo do'n? Tinayo ni Bongbong Marcos, kaya bang imbestigahan si Marcos? 'Di ba? Si Tambi iimbestigahan ba niyan? Hindi rin. Nakita na natin pinagtanggol ni Claire, 'di ba? So, alam na natin ang kagaganapan niyan. So, paano maibabalik ang tiwala ng taong bayan? Televise. Yan ang sigaw ng taong bayan. Ngayon, nagtataka tayo bakit tayo i-televise. Tinanong ngayon si Bongbong Marcos. Ito ang sagot ni Bongbong Marcos. However, she notes that it was up to the ICI to ensure this. Ang Pangulo po sa lahat ng mga pagkakataon gusto may transparency. Ang gusto raw ni Bongbong Marcos, transparency. So, dapat, lantad. Gusto niya lantad. Kita ng taong bayan kung ano siya. Transparent. Yan ang sabi. Kasi tagapagsalita to si Claire, di ba? Sige. Sa lahat ng pag-iimbestiga, dapat may transparency. Walang Ayun, lahat ng investigasyon. Lahat, it means all. May transparency. Pero kung paano po ito gagawin ng ICI, kung paano po ito maisa sa publiko, kung paano po sila magiging transparent at hanggang saan, nasa ICI na po yan. Yun. Paano sila magiging transparent at hanggang saan ang transparency na gagawin ng ICI, sila na yun. Sa madaling salita, ayaw ng ICI ng transparency. Ayaw i-televise ng ICI. Sa madaling salita, iba yung sinasabi ng ICI, iba yung sinasabi ni Bongbong Marcos. Pero tatandaan natin, paano nyo malalaman kung ano ang gusto ni Bongbong Marcos? I-memorize nyo na ito kasi mangyayari ito eh. Ilang beses na po ito nangyari. Anong sabi niya? Hindi niya papapasukin ng EDCA, pumasok ang EDCA. Hindi papapasukin ng ICI, pumasok ang ICI. Anong sabi niya may flood control? Walang flood control. Sinabi ni Bongbong Marcos, walang pumasok ni isang baril sa loob ng KOJC? Saksakan ng daming baril. 5,000 pulis pumasok sa KOJC, nagstay doon na 16 days. Lahat may dalang baril, mahahaba. Hindi yung mga maliliit, mahahaba. So ano madaling salita? Ang gusto ni Bongbong Marcos, laging kabaligtaran. Pag sinabi niya, ayaw niya sa ICI, hindi papasok ang ICI, sigurado yun, papasok ang ICI. Ganyan po ang salita ni Bongbong Marcos, laging kabaligtaran. Ngayon, sabi niya, gusto ni Bongbong ng transparency, ayaw niya. At yun ang nangyayari. Tama ba? Yung gusto ni Bongbong Marcos, yun ang hindi nangyayari. Laging ganun. Lagi. 20 pesos na bigas. Wala. Yun pala, para lang sa mga masasalanta, ininegosyo pa yung mga nasalanta ng bagyo. Ng lindol. Ganyan po si Bongbong Marcos. Ang sinasabi niya, hindi nangyayari. Tulad nito, transparency, ICI, ayaw i-televise. Diba? Kasi sa totoo lang, alam naman natin, kung gugustuhin ni Bongbong, hoy, televise yan. Ganun, isang ganun lang yun. Sunod yan. Ikaw nagtayo niyan, ikaw nga papasahod niyan eh. Si Magalong nga napatanggal yung hindi pwedeng mag-imbestiga si Magalong eh, di ba? It means, may kamay ka dyan. Hindi totoo na yung investigasyon na yan, hindi totoo yung grupo na yan, investigative team na yan, ay hindi hawak ng executive.
Hindi totoo yun. Hindi totoong independent yun. Oh. But still, ang Pangulo po ay sinusulong din po ang transparency sa lahat ng pag-iimbestiga. Sinusulong mo transparency. Tapos yung ginagawa ng grupong tinayo mo, ayaw ng transparency. Ayaw ayaw i-televise. INC Executive Minister Eduardo Manalo earlier appealed for the ICI to be transparent not only with its findings Alam mo yung Iglesia ni Cristo gusto na ng transparency. Oh, ayaw. Ayaw talaga. but also Ayaw with the nila. process of its investigation. Manalo said the investigation should be open and witnessed by the public. ICI Executive Director Brian Keith Hosaka previously said the hearings of the commission are not being live-streamed to avoid the trial by publicity. Ay, nako, ang babaw nun. Dahil lang daw para hindi maging trial by publicity. Anong ginagawa nyo kay BPC Sara di trial by publicity? Yung ginawa nyo kay PRRD trial by publicity. 'Di ba? Ano ba ang purpose niyang investigasyon na yan? Dalawa po ang purpose para sa akin. Mahuli yung mastermind, maibalik ang tiwala ng taong bayan. Pag hindi nyo tinelevise yan, hindi mahuhuli yung mastermind, hindi mababalik yung tiwala ng taong bayan. Yung dalawang importante, hindi nyo makukuha. So useless kayo. Inutil kayo dyan. Wala kayong silbi dyan. Diba? Ito, it's very obvious. Na si Bongbong Marcos ayaw magpaimbestiga. Kaya lalong tumataas yung haka-haka, yung opinion ng taong bayan, and we cannot blame them that Marcos is involved. Hindi lang dahil sa inutil siya at hindi niya alam ang nangyayari na nakawan sa gobyerno niya, but he is involved. He is actively protecting na hindi makarating ang investigasyon sa mastermind. Yan po ang opinion ng taong bayan, kaya galit na sila. Additionally, the INC leader urged the Senate to continue its probe into the alleged anomalous flood control Isa pa yan. Pambihira itong kung may Tito Vic and Joey na 8 Bulaga, may Tito Vic and Joey rin dito sa Senado. Si Tito, si Lacson, tsaka si Erwin. Ayaw na ituloy. Dapat ituloy niyo yung investigasyon dyan sa Senate. projects. The Senate Blue Ribbon Committee hearing originally set for Wednesday was postponed until further notice. Tingnan mo, postpone until further notice. Yan ang number 1. Yan ang emergency problem ng Pilipinas, siyang bahana yan. Uubusin niya ng pera ng taong bayan. Tapos postpone until further notice. So kung hindi trip, hindi nyo ba nararamdaman? Obviously, ayaw makarating sa mastermind. Hanggang kay Diskaya lang kayo, mga gago. Ganyan ang gusto nila. Hindi nga nila gustong imbestigahan lahat ng kontraktor eh. Sila Diskaya lang eh. Due to the unavailability of documents needed within a week. Tingnan natin tong next. Ito. Totoo ba to? Ito yung sinabi ni Jay. Pinost to ng Para sa Bayan. At sinabi ni Jason sa 120 million unliquidated cash advance ni Laila de Lima. No receipt. 91 million confidential funds. So pag plinas mo yan, 211. Tama po ba? No liquidation vouchers. Nagmamalinis DOJ Secretary Laila de Lima. Totoo ba yan, de Lima? Ang lalakas ninyong manisi kay BP Sara. Ano kaya masasabi na naman dito nila Jokno? Ano na naman kaya masasabi dito ng mga dilawan? Paninira lang? Kaya nga tinatanong namin eh. Totoo ba to? At kung hindi totoo, wag lang yung i-deny nyo. Parang si Bongbong Marcos. Adik ka ba? Fentanyl. Diba? Ipaliwanag mo. Bakit nasabi ni Jay yan pero hindi totoo? Hindi yung i-deny mo lang. Kasi ipokrito ka.
10 na mga kasama mong mga dilawan, kung ikaw may ganyan, sisikay ng sisikay Sara, ay mas malaki pa palang unliquidated cash mo, walang resibo at confidential funds mo, wala ding liquidation. So pakisagot lang, ha? Jonel, Laila de Lima, pakisagot lang po ito, ha? Huwag kang una sagutin mo totoo hindi, kung hindi paki-explain. Itong hinamon ni BP Sara ito si Boying at na-busted pala ito si Boying. Simulan natin to pero mahaba po ito, marami po tayong pag-uusapan. Sana po mapanood nyo tong ating vlog simula hanggang sa dulo. Ito po, simulan na natin. Ako ka ba na italaga siyang ombudsman sa kanyang pwesto ngayon dito? Kung ako ang presidente, hindi siya ang i-appoint ko na ombudsman. Yun. Malalim yun ha. Kung ako ang presidente, hindi ko siya i-appoint na ombudsman. Ayun. Ako sa tingin ko lang ha. Ito na talaga magiging presidente. May nagtanong po sa akin aking kaibigan, no? Baka nanonood siya rito. Anong sa tingin mo, Coach Oli? Magiging presidente ba si BP Sara? Sabi ko, sigurado yan. Ang pag-asa lang ng mga dilawan, ng mga komunista at ni Bongbong Marcos na hindi maging presidente si BP Sara sa 2028 ay patayin siya. Or i-disqualify. Pero kung dadaan sa normal na proseso, botohan. Ay, kahit kalahati ng boto, hindi aabot sa botong matatanggap ni BP Sara. Itaga nyo sa bato yan. Kaya dapat iligtas to si BP Sara. Siguraduhin natin hindi siya mapapatay. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos. Alam mo yung sinasabi ni BP Sara na yan? Yan ay paghamon kay Boying. Ayusin mo trabaho mo. Patunayan mo. Alam mo, dapat hindi ito, pagka merong pumosisyon tayo at kini-question yung posisyon natin, huwag tayong parang bakla, huwag tayong parang bading, huwag tayo parang bata na magagalit. Dapat yun, all the more patunayan mo kasi normal na pag ikaw yung nilagay sa posisyon, nilagay ka, hindi ka naman binoto ng tao, appointment lang, natural may magre-react. Huwag mo silang pansinin. Huwag kang parang immature. Dapat maging fuel mo yun na patunayan. Kaya malalaman natin ano ang reaction dito ni Claire. Kasi sinabi niya, kung ako presidente, hindi ko ilalagay yan si Boying as ombudsman. So tingnan natin kung anong reaction ni Claire. Magagalit na naman ba siya? Immature ba siya? Kasi kung ako kay Claire, ang sasabihin ko, papatunayan ni Boying na tama yung appointment ni Bongbong. Ganun dapat. Kung ako naman si Boying, sasabihin ko, okay lang yan, natural merong hindi ka magugustuhan ng lahat ng tao. Pero papatunayan ko, tama yung appointment sa akin. Dahil magiging patas ako, batas lang. Ganun dapat. Hindi kayo yung magre-react. So tingnan natin, bigyan natin ng pagkakataon. Si Claire ba ay parang bata? O si Boying ba parang bata? Abangan natin kasi sasagot sila dyan . Tingnan natin kung ang kanilang maturity naaayon sa kanilang kaitiman. Ay, naku, hindi. Sa kanilang bayad. Ay, hindi yon. Kung kanilang maturity ay naaayon sa kanilang edad. Wala po. Ang maturity po, wala sa edad yan, Nako, tingnan natin. Abang-abang. Kung ano man yung gusto niyang gawin, ipagpasa Diyos na lang natin siya at ang kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Yes, i-hold ko na lang muna, ma'am. Ako naniniwala kasi ako . Marami sa atin naniniwala sa Diyos. Pagpasa Diyos natin, nangyari. Di ba? Nilagay siyang ombudsman. Sa totoo lang, ayaw ko talaga siyang ombudsman. I think unethical para sa isang may kaso na i-appoint ka ng presidente. Pero nandiyan dyan na yan . So, sabi ko nga, it's for them to prove at for us to pray. Ngayon, pagka pumalpak, saka tayo mag-alma.
Ha? Yung comment ko dito sa ICC case, no, kasi kailangan natin maki-empathize and maki-empathize sa Oo nga, anong klaseng tanong ba naman yan nakikiramay sa mga ano, wala kayong klaseng media kayo, wala kayong pakialam sa mga namatayan, kung ano-ano yung dapat andyan dyan tayo para makiramay, hindi para mamulitika. Ang pambihira, oh. mga nabiktima ng lindol at mag-sympathize doon sa mga namatayan. I-postpone ko na lang muna ang comment ko sa budget. Hindi naman na mahalaga yung pera sa panahon ngayon dahil ang mas mahalaga ngayon ay yung maibsan yung lungkot, yung takot na Totoo naman, yung pera, yung budget, kasi yung pera, maloko man tayo, mababalik natin eh. Yung buhay, hindi na yan. Kaya yan po ang nakakalungkot dito sa mga nagnakaw patungkol sa baha. Diba? Kasalanan po ng malaki yung magnakaw ka. Pero dahil may namatay pa kasi nagnakaw ka, nalunod sa baha, may matindi na yun. Kasi sabi niya dito, wag na muna yung pag-usapan yung budget. Ang may concern lang naman ng budget, yung mga congressman na yan eh. 'Di ba? Inuna pa nila yan. 'Di ba? Si De Lima, mas gusto pang unahin yung budget na yan kaysa makiramay, kaysa pumunta ng Cebu. Buti nga si BP pumunta ng Cebu eh. Inaano pa nila, 'di ba? Sa bagay, ang concern naman ng De Lima na yun, siguro, kontrahin lang si Sara at saka makakuha ng driver. Yun lang naman ang buhay nun eh. Basta may driver siya, ayos na. ng mga Ay, De Lima, gusto mo bigyan kitang driver? Pogi. Oy. tao dahil sa mga pangyayari na lindol, pagbaha, bagyo. Ngayon, ito na ha. Ito si VP Sara. Pumunta ng Cebu. Diba? Nag-donate. Namigay doon. Galing sa mga tao ng Davao. Ang SMNI, nagpunta rin. Tingnan nyo to. SMNI. Pakita ko to saglit. Tingnan nyo to. Tingnan nyo. Okay, tingnan natin ito. SMNI, si BP Sara nagpunta ng Cebu, namigay doon, tumulong sa mga nasalanta, galing ang pera sa mga tao ng Davao. Ang SMNI, pumunta ron namigay sako-sako ng bigas at meron pang balde-balde na kung ano-ano ang laman, pagkain, delata, kung ano-ano pa. Pati tubig, namigay. Kasama pati container. Halos makuba. Lumabas na nga yung mga pictures, kuba na nga yung tao eh. Bakit? May dala ng bigas, sako, may dala pang balde, meron pang mineral water. SMNI po yan. Hindi po politika, hindi po politiko ang SMNI. Nag-donate po. Galing sa bulsa ng mga miyembro ng SMNI. Ang Pangulo, nagbenta ng 20 pesos na bigas. Pinagkakitaan pa, animal talaga. Kita mo, mainstream media na SMNI nagbigay. Meron bang ibang mainstream media na namigay? Wala. Ang lalaki ng pera ninyo, hindi man lang kayo tumulong sa Cebu. Ganyan na rin si Bongbong. 20 pesos lang. Nagbenta pa. Ngayon, nasalanta rin ng Davao. Balita ko, pupunta rin doon. Mamimigay ulit. Gagalaw po, tutulong si VP Sara. Ganon din ang SMNI. Ikaw, Bongbong, eto. Ano sabi ni Bongbong? Maglulunsad daw siya sa Davao bilang tulong sa mga naapektuhan ng lindol. 20 pesos bigas. Pambira ka, animal. Ginawa mo pang negosyo yung mga nasalanta. Hindi ka na nahiya sa balat mo? Under your watch, nakabili sila ng condominium.
penthouse, eroplano, dyan sa BGC, eroplano, chopper, 10 bahay sa Forbes Park, mali-maleta ng bag, tapos itong mga nasa lanta, bebentahan mong bigas 20 pesos. Wala talagang konsensya tong tao na ito. Kaya nga hinahamon ng taong bayan, makinig ka Bongbong Marcos, ha? Hinahamon ka, pumunta ka ng Cebu, napicturean ka pang may bogo sa ulo. Bogo, hindi po yung death threat ha, mga bobo. Gaya kayo ng amo nyo, bobo. Baka mamaya madimenda tayo, ibig sabihin ng bogo, bobo. Pati naman kayong mga followers niya, bogo rin eh. Oh, Davao, tutulong, ikaw magbebenta. Ano ba namang klaseng tao to? Di ba? Ninegosyo mo pa yung mga nasa lanta, wala ka ng utak, wala ka pang puso. Kayo, namigay kayo mga congressman, nung eleksyon, namigay kayo ng namigay, ayuda, pera ng taong bayan nyo, pero pinamangalan nyo, pinamigay kayo. Ngayon, may salanta, asang kayo. Ikaw, Dilima, asang ka. Mga wala kayong pakinabang, kaliwat kanan kayo, mga dilawan. Pati si Bongbong, kayong mga loyalista rin, wala. Di ba? Hamon sa'yo, pumunta ka ng Davao, ano? Ang tutulungan mo lang, Cebu? Ngayon, hindi ka makapunta ng Davao? Ano, iniisip mo pa kung anong palusot mo? Inaantay mo pang ipagtanggol ka ni Claire? O inaantay mo makapunta siya sa Malacanang para makatago ka sa palda niya? Nagtatanong lang, ha? O hamon sa'yo, punta ka ng Davao, Bongbong Marcos. Hindi, kasi nakakainis eh. Di ba? Yung maayos, pinapasama ninyo. Kayong walang naitutulong sa sa Pilipinas, wala kayong ambag, panira pa kayo. Kayo pa nagiging ano? Kala nyo babait ninyo. O tingnan nyo po itong next. O etong rally, pag-usapan natin ha. O nako, nangangatog na rito yung mga taga Forbes Park na ninakaw lang yung pera ng taong bayan. Hindi po ha, hindi ko sinasabi yung mga taga Forbes Park ng nakaw. Ito lang, ito lang crocky na ito. Itong buhaya na ito. O, pakinggan natin si Kiko Barsaga. Fellow citizens, it is now time to fight back against corruption. Laban tayo sa korupsyon, pero ulitin ko, baka mako tayong inciting to sedition. Wala po tayong gagawing masama. Ito, inuulit ko, tayo ay magrarally, magpapahayag ng ating damdamin at reklamo natin ng may tapang, pero susunod sa batas. Nililinaw ko, ayaw natin yung batu-batuhan na yan na ginawa sa Mindiola. Pinasama niya ng DDS kahit hindi naman mga komunista yung mga animal na yan. So wag natin gagawin, mapayapa lang ha. Pero kailangan may tapang. Hindi po pwede yung magrarally kayo. Magrarally kayo, wala kayong, sasabihin nyo lang ayaw nyo sa korupsyon pero hindi nyo mabanggit si Bongbong Marcos. Alam nyo yung rally na yon, rally ni Lisa yon. Sabi nga si D. Aquino, kamag-anak ni Lisa yan. Yung rally na yon, drama yon. Nakita ka ba naman ng rally na ayaw sa korupsyon, di mabanggit ang pangalan? Tayo, magbabanggit tayo ng pangalan. Isisigaw natin. Pero, mapayapa. Dapat naaayon sa batas. Okay, bukas to ha. Mamaya. 10 p.m. October 12. Forbes Park, Buendia. Buendia Gate. Diyan tayo sa gate. Kasi ako, naaalala ko, pinagbabato yung bahay ni Diskaya. Naalala nyo ng mga lintik na mga komunista. Komunista lang yun eh. Bakit nakakagalit? Pinagbabato ninyo yung bahay ni Diskaya para mapasama at maidiin si Diskaya. At para malihis tayo doon sa mastermind. Ang focus natin, mga banateras, ang focus natin, mga DDS, sa mastermind. Mastermind na may sala. Pag hindi natin nabunot ang may sala, pag hindi natin nabunot ang sa mapayapang paraan ang mastermind at hindi natin matukoy ang mastermind, yung kahit palitan mo yung mga kontraktor, ang pagnanakaw tuloy-tuloy. Ganyan po ginawa ng komunista, pinagbabato yung bahay ni Diskaya.
Hindi ko sinasabing tama yon. Pero bakit hindi nila mabato yung mga bahay ng mga mastermind? Ulitin ko, hindi po tayo pabor sa pambabato, okay? Pero makikita natin, ang komunista po, ililihis doon sa issue ng mastermind. Gusto nila, ang usapin ay hanggang contractor lang, hanggang DPWH lang. Ayaw nila umabot sa itaas. Kaya yan po ang isisigaw natin bukas. Doon tayo sa mastermind. For too long have our cries for justice fallen on deaf ears. September 21 was only the beginning. Though from what I have observed, unfortunately, the Yan yung sinasabi ko, September 21, wala namang kwenta yun eh. Oh, ang sinasabi ni Kiko Barsaga, English lang i-interpret ko. Sabi niya, bingi ang presidente doon sa rally sa September 21. Hindi po, rally ni Bongbong Marcos yan. Kakuntsaba niya yung mga lintik na mga nag-rally dyan eh. Kaya nga, hindi mabanggit yung pangalan niya. protests in September did not affect the Marcos administration Oo. because they are far too detached to understand the severity of their crimes. Hindi. Alam nila yung kanilang kasalanan. Kiko. Ano yan eh. Tanim. Yan yung, kung si Risa Ontiveros, tanim testigo, tanim witness, di umano, etong si Bongbong Marcos, tanim rally. Yung bukas, totoong rally yun. And so, tomorrow, October 12, 2025, we will be protesting on the front doors of the greedy and corrupt. We will deliver the people's anger right at their doorstep. We will bring the frustrations of those who lost their homes to corruption to the homes of those who are corrupt. Ang ganda nung sinabi. Ilalabas natin yung mga nawalang bahay dahil sa korupsyon. Dadali natin doon sa bahay ng mga korap. We will be protesting at Forbes Park. And before I end my speech, don't forget the essentials. Wear a hood to shield yourself from the weather, Ay, hood! Hood! Nakanda na ako. Pupunta na tayo. Hood! 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 Oh, hood! a mask to prevent the spread of Ay, disease, mas. and shades or glasses to protect your eyes from the dirt. Naka-shades. Teka muna, parang medyo duda ko Anong magaganap Medyo naka-hood, naka-shades, naka-mask. Ako pa, pambihira. Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito, Kiko Barsaga? Doon tayo sa legal Inuulit ko, doon lang tayo sa legal. Alright. Stay safe and God bless you all. Yan. Stay safe stay safe. Safe lang tayo. Okay. So abang-abang lang tayo sa mga lalabas na may mga biglaang yan eh. Hindi natin alam ang taktika nito si Kiko. Baka nililigaw niya yung tinataranta niya. Baka tinataranta lang ni Kiko yung mga tarantado. Ganyan na. Lalo na kung adik, ay yun praning yun. Yung tipong nakikipag-usap na sa patay. Talagang mapapraning na yun. Kung ano na naiisip nun. So abang-abang tayo sa detalye, no? Pag-uusapan natin yan. And abang tayo dito sa channel na to. Mag-a-announce po tayo. Tingnan po natin to. Kaya naman, basahin lang natin ito, We have nothing to lose, sabi ni Kiko Barsaga, and billions to gain. Tomorrow night, we enter Forbes Park. Ato yan, October 12. People Power, Marcos resign. Yan ang rally, billions to gain. Hindi po natin kukuhanin yung billions sa bahay nila. Wala na yun. Hindi yan ang ibig sabihin ni Kiko, baka magsipunta kayo doon para may makuha kayong billions. Hindi po, yan. Ang buhaya, sweetik yan pagdating sa pera. Wala na po doon yung pera. Nandun na yan, nailabas na yan. Meron silang yan meron na silang pattern. Ganyan ang ginawa nung kanilang kanununuan. Inilabas ng bansa, di ba? Kaya nga galit na galit yung mga dilawan before dahil nailabas na yung bansa at pinababalik yung pera na i-deposit sa Swiss account. Di ba? Ganyan dilaw noon. Ngayon, iba na. Kinakain na yung tayo ni Bongbong Marcos ng mga dilaw. Kakahiya, no? Dahil sa sobrang hindi nila kaya hindi nila kayang manalo si BP Sara, kakainin nilang yung tayo ni Bongbong. Ako hindi ko kaya yon. Halimbawa lang, sobrang lakas ni Leni Robredo at walang kandidato ang DDS.
Hindi ako kakampi kay Bongbong at kakainin ko tae niya. Para lang talunin si Lenny. Hindi po. Alam nyo, etong ano natin mga banateros, mga DDS, let's not compromise. Huwag natin gagawin yung ginawa ng Dilaw. Pag mali, mali. Diba? Huwag natin, halimbawa sasabihin natin, ay hindi. Halimbawa lang to ha. Halimbawa, ang makakatalo kay, kunwari, ang kandidato nila si Lenny. Diba? Pero, gusto kong matalo si Lenny. So, kampihan ko na lang si Sandro. Pero halimbawa, si Sandro magnanakaw. Adik. Kunwari lang. Huwag kayong magagalit. Adik. Tapos, mamamatay tao. Kunwari lang, ha? Tatahimik na lang ako. Hayaan ko na lang manalo si Sandro kesa naman si Lenny. Hindi po. Tayo, banateros, wag nating gagayahin yun. Wag po tayong kakain ng tae. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Pag illegal, illegal. Nagigets nyo? Huwag natin silang gayahin. Next po. Kaya naman, ito, may isang huwag natin gagayahin yung mga dilawan. Huwag natin gagayahin, sabi ko nga, yung mga loyalista na kain tae. No? Pero, gusto kong bigyan ng komentaryo ito sinabi ni Mark Anthony Lopez. Sabi niya, pakikasuhan na yan, Congressman Bong Suntay. Kasi sinabi nito si Jesus Falsis na vlogger, abogado ata ito eh. Sinabi niya may nagbe-vape daw habang nagsasalita si Kong Ungab. Ang sabi ni Mark Anthony Lopez, pa-require nyo na rin ng drug testing dahil parang laging hibang ang mga post niya. Pambira. Abogado to, di ba? Oo, ba't fake news? Hindi, sa totoo, hindi ko kilala to si Jesus Falsis na to eh. Hindi ko nga napapanood ang vlog na ito eh. Nakikita ko lang kay Mark Anthony Lopez, sabi niya, alam ko abogado to, sabi nabasa ko. So, abogado, fake news. Di ba? Naku, pambira. Ano nangyayari dito sa mga to? Pero may punto si Mark Anthony Lopez. Ako, I agree. Sana lahat ng nako. Hindi ko alam kung sinong pwedeng mag-organize nito. Lahat ng political vloggers magpa-drug test. Oo. Diba? Kaya yan, hamon ni Mark Anthony Lopez, hibang na eh. Magpa-drug test na rin. Baka na rin to na kumakausap. Baka nakakausap na ito ng patay. Ha? Ay, nako.